Thank you, Lord. Sige po. Hanap po kayo ng lugar nyo. Magandang umaga po. Yan. Ako po yung nag-concert kagabi sa Araneta. Biro lang. So, sa biyaya po ni Lord, nandito po tayo. Binigyan tayo ng boses ni Lord. Yes, thank you. At lahat ng bagay galing po sa Diyos. Sino po naniniwala lahat ng bagay galing sa Diyos? Amen. At sa Diyos po, lahat ay magaganda. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Yes. Magandang pagkalikha ni Lord. Yes. So, si Lord po, nang ginagawa niya po ang mundo, especially ang tao, merong ngiti sa kanyang labi. Masaya siya. At hindi siya nagkakamali sa kanyang ginagawa. Kaya po ang Diyos natin, He is a God of order. Amen? Sa Kanya nakaayos lahat. Meron lang tayong isang araw, isang buwan na malapit. Ano kaya kung lahat ng araw ay nandito? Wala nang mga ngarap pumuti. Tama? Kahit anong pagpapaputi. Ganyan po kabuti ang Lord. At ang mga stars daw, which is the sun, kung daw nagkakamali, di ba ang araw daw, yun daw yung pinakamalapit na stars. Tapos, maglapit lang daw yan ng hindi na sukat sa tamang layo niya, sasabog daw. Imagine niyo po, ganun ka-order si Lord. Pero di po sa tao. Tama? Yung nilikha tayo ni Lord, hindi niya sinabi nung natapos ka, nalikhain si Adan, di ba, hinulma niya. Hindi po pagkatapos, ay, mali. Wala ba siyang, may binanggit pa sa Bible? Wala. Ay, sablay pango. Aray ko naman, pastor. Wag naman direct yan. So, si Lord, nung nilikha tayo, perfect ka sa paningin. Yes. Ako dati tatanong ako, ganito Lord yung height ko. Nung high school ako, sabi ko, bumibili ako ng yung cherry pera ko ba? Sana lumaki pa ako. Ang hirap naman nun. Nakita ko yung height ko ngayon. Todo na to. Ayan na. Ayan na to. Pero ni-reveal ni Lord, yung maliliit na yan, may malaking gagawin. Yes. Kaya sabi ko, okay na pala to, Lord. Amen. So, minsan, ikaw lang ang may problema sa pagtingin. Tama? Kay Lord, walang problema sa pagkalikha sa atin. Ang problema tayo. Sabi mo sa tabi mo tayo. Tayo. Kaya po pala may mga gantong gawain para maitama ang ating mga kaisipan. Yes. Amen? Sabi po ba ng Bible yon? Yes. Romans 12:2. Tama? Do not conform to the pattern of this world. Sapagkat pag pattern of this world, you will think like in this world. Kagaya lang natin mag-isip ang mga tao. Pero maganda rito, tayo po yung mga tao, tama? Pero pupunta tayo sa kaisipan kung paano tinitignan ni Lord ang mga tao. Si Lord po, pag tumitingin siya, from this present to eternity. Ganyan po katindi si Lord tumingin. Pag tinignan ka ni Lord, hindi yung ngayon lang yung tinitignan niya. Kung ano ka sa future at sa iyong life after here on earth. Sino pong gusto mong magkaroon ka rin ng ganong perspective? Yes. Ganong perception. Pag nakakita ka ng tao, tinitignan mo sa kanya agad, ano kayang future nitong taong to? Kasi pag ganun ka tumingin, alam niyo po yung compassion niya sa tao, mas lalong lalago. Mas lalong lalalim. Tapos yung kahabagan mo sa isang tao, mas lalawak. Kaya po gusto kong i-welcome po yung mga first-timers po natin na nandito. Welcome po kayo. Kasi kuya, first time mo kuya, no? Hindi ka naman niya pinilit. Niyaya ka lang. So, kagaya po niyan, kaya ka in-invite dito kasi mahal ka nang nag-invite. Tama po? Ganyang kabuti si Lord. Gagamit siya ng tao para yung compassion niya may apply ko sa atin. Kaya welcome sa lugar na to, kuya. No? Ano pangalan mo, kuya? Dave. Dave. B-A-B. Wow. So, welcome, kuya. So, may magandang plano si Lord sa bawat isa po sa atin. Walang aksidente kay Lord. Alam mo ba yung kuya? Amen. The moment na si Lord ay in-encounter ka, may magandang gagawin sa iyo. Ganun din po si Kuya Macho. Nakita ko si Kuya Macho. Hello, kuya.
Pahinga ka lang dyan, ha? Last week kasi nag-first timer siya, agad yung trabaho agad na kaya. So, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Matthew. On the go talaga, no? Ready to serve. So, welcome din po sa lahat na nandito, sa third timer, fourth timer, at mga regular and special. Palakpakan po natin si Lord sa buhay na bagos po sa atin. Pina-welcome ko rin po yung mga nasa online. May mga nagpaalam sa akin kanina umaga. Pastor, masakit po lalamunan ko. Masakit po ulo ko. Masakit po bewang ko. Sumakit ang tuhod ko. Kayo po ba si Rochelle? Pwedeng replyan sana. Pastor, pasensya na po. Okay lang po, walang problema. May online naman. Welcome po. Ayan. So, dito po sa simbahan ni Lord, wala pong condemnation. Yes. Kasi alam naman ni Lord yung puso mo. Yes. Alam ni Lord kung kaya at hindi. At alam ni Lord na gusto mo. Amen. So, yun po yung ating ginagawa sapagkat lahat tayo ang goal natin lumago. Lumago sa ating salvation na natanggap kay Lord. So, yun po yung gagawin natin. Dapat po, on your own effort, sa tulong po at biyaya ni Lord, dapat may goal ka na lumago. Yes. Yung nag-first timer ka, ang goal mo dapat mag-second timer. Yung second ka na, mag-third, mag-fourth, hanggang maging regular attendees. At the same time, yun na po yun. Yung pananampalataya mo, ile-level up ka na. Yes. Kaya po yung mga sitwasyon sa buhay, huwag ka masyado malulungkot. Sapagkat hindi lang ikaw ang dumadaan sa mga problema. Hindi lang po ikaw ang umiiyak. Tama? Kasi sabi po ng Ecclesiastes, there's a time for everything. Yung katabi mo, siya yung masaya, next time siya naman yung lumuluha. Tama? Ikaw naman na ngayon, parang ang lungkot, pastora. Pero darating time, ikaw naman yung masaya. Kasi bakit? Weather lang. Sabi mo sa katabi mo, weather lang. So, ganun po ang buhay. Dapat hindi ka na magulat pag may mga problema. Pag may problema, thank you Lord, pampagaling ko to. At the same time, pampalapit. Marami po akong nakita nung nahirapan sa buhay, talagang kinilala si Lord. Nung okay ang buhay, tsaka ka na muna Lord. Pero tayo po, okay o hindi ang sitwasyon, kay Lord tayo. Amen. Sabay-sabay nga po tayo, kay Lord tayo. Amen? Kaya po, kahit Renz Verano ang boss ko ngayong umagang to, kay Lord pa rin tayo. Ako, wala magpipreach Lord, medyo ayusin mo lang yung boss ko. Sige lang, okay lang yun, kahit basta kaya mag-preach. So, napakalaga po na nade-develop tayo. Amen? Paano mo tignan ng samba? Sino po ditong may mga best friend? Yes. Nung high school ka, may BFF ka. O kahit ngayon, may BFF. Sino po may BFF? Kamay-kamay. Tapos yung BFF mo, mas marami pa siyang alam sa mahal mo sa buhay. Tama? Sa mga estudyante, di ba? Mas alam pa nung classmate mo, ng BFF mo, yung kalokohan yung dalawa, kaysa ng parents, tama? Or hindi man kalokohan, yung mga secrets, yan. So, meron pong kapangyarihan yung salitang kaibigan. Tama? Yung kaibigan mo, di ba, partners in crime. Minsan, partners in maraming bagay, tama? So, lahat naman tayo dumaan ng pagkabata. So, maraming pagkakataon, yung kaibigan mo na yan yung iyong kasangga. Tama, lahat tayo hanggang ngayon may BFF. Alam niyo po ba si Lord? Ipinakilala niya rin ang kanyang sarili bilang kaibigan. Sapagkat kailangan po magpakilala ni Lord sa maraming character para mas maunawaan mo siya. Sino dito minsan ramdam mo si Lord tatay? Yung pinapagalitan ka ni Lord. Tapos pinapalo ka. Sino po napapalo ni Lord? Amen. At pampagaling po yun. So si Lord minsan ay para siyang army. Yan. Di ba? Pag hindi ka sumunod. May ganun si Lord na word sa atin, di ba? Kasi kailangan niya magpakilala sa iba't ibang karakter para po mas maintindihan natin si Lord. At ito ang masarap po sa isang character po ni Lord. Siya po ay kaibigan. Sino pong gusto mong maging kaibigan si Lord? Amen. Pag kaibigan mo yan, Lord, kailangan ko ng ganito. Baka naman. Tama? Ang sarap lumapit kay Lord pagka kaibigan po yung turing mo sa Kanya. Pero pong aklat sa Bible, sa Bible po, meron po diyang account na binanggit
sa John chapter 15, sa Tagalog po 1 chapter 15 hanggang 17. Ang sabi po sa verse 15, hindi ko na kayo ituturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. So, pag alipin, limited. Tama? Pero, ano pong sabi niyan? Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Ano po sa English yan? Friend. Friend of God. We are the friend of God. At ang sabi po dyan, sapagkat sinasabi ko sa inyong lahat, ang naririnig ko sa aking Ama. Na maganda po sa kahit katangian na isang kaibigan, yung mga sekreto, kaya niyang sabihin sa'yo. Kasi may tiwala siya sa'yo. At ang tiwala, dapat iniingatan. Sapagkat ang tiwala, pag nasira, mahirap buuin. Tama naman po, di ba? So, napakahirap na ang isang tiwala ay dapat ingatan. Kasi pag nasira, kagaya po ng isang baso. Ang isa pong baso, or let's say mug, pag nahulog yan sa semento, ano pong mangyayari ka? Pwede pa po ba siyang buuin? Hindi na. Pwede naman. Ano mangyayari pag binuo mo? Pwede pa bang gamitin? Mahirap nang gamitin. May lamat na. Hindi mo na makakapehan. Baka may bubog pa kuya, no? So, ganun din po sa tiwala. Si Lord po, punong-puno siya ng tiwala sa'yo. Pakalaki po ng tiwala sa atin ni Lord. Kaya, yung karakter bilang kaibigan, dapat maipamuhay natin. Sa akin din po, kagaya po ng inyong lingkod, lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, sabi ko, hindi ko kayang gawin yung pangitain mo perfectly. Pero kaya kong gawin yan, gagawin ko yan wholeheartedly. Magkaiba po yan, Gagawin mo yung kalaban ni Lord wholeheartedly, not perfectly. Yung sinabing wholeheartedly, sa journey po ng iyong pagsunod kay Lord, sasablay ka. Sino po ditong sumasablay kahit paano? Sino po ditong, Lord, kulang ako ng devotion ngayong linggong to. Sablay po ba yan? Sablay no? Pero si Lord, dahil kaibigan mo siya, ano pong ipapayo ng isang kaibigan? Okay lang yan. Bawi ka na lang next. Hindi naman next life, sa susunod na week yan. Next week. So, napakalaga po na yung Diyos natin, makita mo na punong-puno siya ng pagkaunawa sa'yo. Yes. Kaya po huwag mo i-condemn yung sarili mo. Huwag mo titignan yung sarili mo pag nagkamali. Ayoko na magsimba, Lord, di na ako karapat-dapat. Sapagkat, kagaya po ng yung lingkod, ganoon din po ako. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nakakagawa ng ayaw ni Lord. Especially po, hindi lang naman tayo ang ating pong pinamumuhay, pati yung ating mga mahal sa buhay. Tama? Minsan gagamitin ng kaaway ang iyong mahal sa buhay para ikaw ay malungkot or masaktan. Tama? Kaya po, napakalaga po na bilang ikaw ay Kristiyano sa iyong pamilya, dapat ikaw yung isa sa nagpapakatatag. Sapagkat sa pamilya, hindi naman pare-pareho kayo ng apoy. Tama? Marating sa tayo yung kasama mo isa malungkot or walang alab ngayon. Next time naman, ikaw naman yung kulang sa alab, siya naman yung mahalab kay Lord. So, napakalaga po na ang pananampalataya naghahatakan pataas. Kaya po sa ating simbahan dito, magtutulungan po tayo para lumago. Amen? Kaya po ng ginagawa ni Lord, tayo po ay bunga ng ating pong pakikipagrelasyon kay Lord. Ako po ay natutuwa kasi full house ulit tayo kay Lord. Palakpakan po natin si Lord. May dala po ba kayong sabon dyan sa likod? Baka biglang umulan, biro lang. Baka biglang umulan, mag-shower. So, lahat po ng bagay, meron pong plano si Lord sa atin. Meron siyang pakahulugan. Ituloy lang po natin. Pwede bang basahin natin yung verse 16 hanggang 17 sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Hindi niyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ano ang hinihingi niyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo.
Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen. Papurihan po si Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi rito sa dulo, magmahalan kayo. Kaya sabi mo sa tabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Mag-iingat kayo sa I love you, ha? Lagi nyo lalagyan ng with the love of the Lord. Yan, baka walang I love you yung nag-I love sa inyo, delegado yan. So, may masamang intention yan. Lalo sa mga kabataan. Yan, pag walang with the love of the Lord. So, ganyan po, kalakas tayo sa ating kaibigan na si Lord. Sabi ni Jesus, sa salitang kanto, ako bahala sa tatay natin. Sagot kita. Hindi niyo ako pinili, pero pinili kita. At ang sabi diyan, Amen. upang kayo'y mamunga. Ano mang hingin niyo sa Ama, ibibigay sa inyo. Dahil sa kanyang pangalan. Sino po yung pangalan na yan? Si Jesus. Kaya po wala tayong ibang gagawin na itataas dito, kundi ang pangalang Jesus. Sino po ang Holy Spirit? Si Jesus po ba yan? Sino po yung God the Father? Si Jesus po ba yan? Kaya po kailangan ma-lift up ang pangalang Jesus because the Holy Spirit is Jesus with the God that no boundaries. Si Holy Spirit, siya po ay si Jesus din pala siya. Yes. But this Jesus, this time, He has no boundary. Pag sinabing boundaries, hangganan. Kaya po ba tumagos ni Pastor dito? Gusto niyo subukan natin? Uunahin ko lang yung ulo ko. Pag ako tumagos dito, ibang level yon. Pero pag dumugo, isugod nyo na ako sa ospital. Huwag na natin subukan. Malabo, no? Pag sinabing no boundaries, kaya niyang tumagos yan. Kaya niyang tumagos sa kisame. Pag sinabing Holy Spirit, He is the God, Jesus, that no boundaries. Yes. Sapagkat nung nabubuhay si Jesus, limited siya, tama? Yes. Hindi niya kaya pumunta sa ibang lugar. Pero nung siya ay namatay physically, umakit po siya sa trono ng Ama. Siya po ay naluklok doon. Nakabalik siya sa kanyang trono. Siya po ngayon ang Panginoon na kahit kanino kayang kumilos. Amen. Na kayang gumawa sa kahit anong paraan. Amen. Yan po yung Diyos natin. Ba't puro Jesus dapat, Pastor? Pwede namang Holy Spirit na lang lagi or God the Father. Alam niyo po, bakit kailangan maging tanyag ang pangalang Jesus? Alam niyo po kung bakit? Dahil napakalaga na itong Jesus is the one who gave His life for us. Amen. Siya yung pinakamatinding sakripisyo para po sa ating lahat. Ikaw ba naman, no? Napako ka na sa krus, hindi ka pa rin kikilalanin. Ang hirap naman, no? So, matindi na yung sakripisyo mo, kaya matindi rin yung pagkaka-reward sa Kanya ng Diyos Ama. Ano pong sabi ng Diyos Ama sa Kanya? In Matthew chapter 28, verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kanino daw po ibinigay ang authority sa langit at sa lupa? Kay Jesus. Kaya po napakaraming religion na nagsulputan at sinasamba si Jesus. Pero pag sinabing religion, maaaring kinikilala si Jesus pero hindi namumuhay para kay Jesus. So yun po yung malaking bagay na kailangan po nating maunawaan sa umagang to. Na ito pong Jesus natin, meron siyang utos. At isa po sa kanyang command, magmahalan tayo. So yung pagpapanalangin sa bawat isa, isa po yung bagay na masasabi nating tayo po ay nagmamahala. Amen po? So malaking bagay po yun. Meron po tayong mga pinagpipray dito at sa biyaya ni Lord, nakikita ko po na si Lord po ay kumikilos talaga. Nakita ko si baby, nakalabas na sa hospital. Sabi ko, praise God. Effective ang prayer. Amen. So marami pa pong nagpipm sa atin na yung isa pong pagkakataon para maiparamdam natin yung pagmamahal ay yung pong panalangin. At the same time po yung encouragement. Yung word ni Lord, meron po yung daladalang encouragement sa tao. May mga salita si Lord na kailangan po natin. So, sabi pa po rito sa isang verse,
Basahin ko lang po ito. Actually, ito po, ayan, sa James, Santiago, chapter 2, verse 23. Sabi po diyan, natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So, merong significant sa salitang kaibigan. Yung kaibigan na yan, yan po yung handang tumulong din sa'yo. Bukod sa pamilya na meron ka, yung kaibigan mo, handa ka niyang damayan. Kaya nga po maraming tao, especially pag may problema, di ba? Lalo ang problema niya sa family, saan pumupunta yan? Kaibigan. Saan ka natulog? Pagdawi ng umaga, no? Sa kaibigan po. Doon ka na lang tumira. Kaya minsan mas close pa sa yung magulang nung kaibigan niya. Pero hindi naman masama yun. At least may second family pa siya. So, napakalaga na yung tong word na ito ay meron kang masasandala. At si Jesus, kaya po isa sa karakter ni Lord bilang isang kaibigan, gusto niyang maging kaibigan mo rin siya. Gusto niya na pwede mo siyang tratuhin bilang isang kaibigan. Si Jesus po, only call, only text. Isa wala kang wifi connection, wala kang load. Pero kay Lord, isang tawag mo lang, naririnig ka po niya. Kaya po si Abraham, siya po ay tinawag na righteous. Bakit? Dumepende sa kaibigan. Dumepende sa Diyos. At yun lang din po ang ating gagawin. Tayo po ay dedepende sa Lord. Kaya po si Jesus, napakalaga na maging famous po sa buhay natin. Napakalaga po na si Jesus ay maging tanyag dito po sa simbahan na to. Kailangan ma-promote si Jesus sa Christ in you binangonan. Hindi po pangalang Edwin. Mahirap naman yon. Dapat pangalan po ni Jesus. Sabi rito, isa po ito sa paalala lagi ni Bishop. At nung ating pong unang Bishop, si Bishop Hong, ngayon po yung unang Bishop ng Christ in you, ang sabi niya po, let's not make Jesus, ito po binanggit ni Bishop Alvin to, let's not make Jesus merely part of our preaching sermon. Let Him be the message itself. Because He is the message. Grabe, no? Huwag lamang daw mabanggit si Jesus sa mga parte ng ating mga preaching. Yung bang nababanggit lang si Jesus pagka naalala ni Pastor? Hindi po. Pero dapat siya daw yung maging mensahe. Dapat daw because He is the message. Kaya po may Bible, isa lang po ang purpose niya, maipakilala si Jesus. Maipakilala na merong Diyos na umibig sa atin at namatay, binigay ang kanyang buhay. At siya'y muling nabuhay at may pangako po. Kaya po kung hahanapin po natin, ang puso po ng Bible, walang iba, nasa John 3:16. Ano pong sabi ron? Sabay-sabay nga po tayo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Imagine niyo po, kabisado nyo, no? Bakit? Heart of the Bible. Pag nabasa nyo yung verse na yan, mineditate nyo po, para nyo na rin pong nabasa ang buong Bible. Buong aklat ng kasaysayan. Kasi po, na-create ang kasaysayan ng Biblia para po iparating na mahal ka ni Lord. Sino pong ramdam mo na mahal ka ni Lord? Amen! Kahit walang-wala minsan. Amen! Parang umina. Amen! Yan. Meron o wala, mahal tayo ni Lord. Amen! Dapat ganun din po tayo. So, sabi pa po rito, a sermon without Jesus is a junk sermon. Basura lang. Pag natapos po tayo rito na hindi na mention yung pangalang Jesus, para lang po tayo nagkwentuhan dito. Pero pag may pangalang Jesus na nabanggit, naluwalhati si Lord. Nadakila po ang ating pong Panginoon. Kaya po, minsan pa po, bigyan natin ng the best clap si Jesus sa lugar na ito. Ito po yung ating pag-uusapan sa umagang to. Bago ko po banggitin yung pag-uusapan natin, may babanggitin lamang po akong verse. Ang sabi po kasi rito, sa mga taga-Korinto, sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 13, talata 13.
ang sabi po diyan, kaya't ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Sa English po niyan, there are three things remains. Yung mundo raw na to gugunaw, maglalaho. Yung generation natin lilipas, tama? Ito yung season natin, ito yung generation natin. Mapapalitan din tayo, tama po? After po natin dito, bilang ka lang ng 100 taon, manibagong henerasyon na naman. Tama po? Pero sabi rito, may mananatili. Tatlong bagay. Ano daw po yun? Faith, hope, and love. Yun po yung bagay na mananatili kailanman. At nasa Biblia po yan. So, ito pong bagay na to, hindi ko po nailagay na sa ating technical. So, ang verse po niyan, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So, napag-usapan natin last week, yung kindness. Tama po? It is a love in action. Yung pag-ibig, hindi lang dapat yung binabanggit, dapat pinapadama. Yung kindness, it is a love in action. So, kaya po sa umagang to, pag-uusapan natin, natapos na po tayo sa love in action, which is kindness, ating po pag-uusapan sa umagang to, it is faith in action. Sabay-sabay nga po tayo, faith in action. Yung pananampalataya dapat may gawa. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa umagang to, maunawa ng iyong salita, O God. Amen. Tulungan niyo po kami maunawan ang salitang pananampalataya at kung paano ito makakatulong sa amin, Panginoon, para mas lalong lumago sa aming pong pagsunod sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. We love you, we honor, we praise you, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Sige po. The best clap po para sa ating Panginoon. Kagaya po kahapon, sabi ko, paano kaya ako mag-preach? First time to, na ang hirap pala ng ganito, no? Lalamunan mo, yung puhuna mo, yun yung problema mo. Sabi ko, okay lang. Kailangan maunawaan natin ito pong pananampalataya. Nakita ko po rito na si Lord pala, yung ituturo natin, papadaanin ka muna ni Lord. Correct. Kaya po, ito pong babanggitin natin ngayong umaga, bago niyo po ma-receive yan, si Pastor unang nag-receive. Bago ka umaray ko, ayan. Favorite word natin yan, ang aray ko. Bago mo masabi yan, si Pastor muna ang nagbanggit niyan. Lord, aray ko naman. So, faith in action, yung pananampalataya dapat merong gawa. Kaya po, kagabi pa lang po, nagdesisyon na ako. Sabi ko, kahit walang boses, i-chat ko na lang sa inyo. Hindi naman po. So, by faith po, kaya po naandito tayo ngayon. And by the grace of God. So, nauuna ang desisyon bago action. Tama po ba? Kung ang sasabihin ko po kahapon or nung nakaraan, paus ako, walang Sunday worship, malabo po yon. Ibig sabihin, bago pa mangyari, dinesisyonan na po ng iyong lingkod. So baka kung dinesisyonan po natin na walang Sunday or manonood tayo ng preaching, baka talagang tinuluyan ni Lord yung lalamunan natin. Tama? O sige, dineclare mo naman na. Sige, papangyari na natin. So kaya everything happened in physical realm. It happened first in the spiritual realm. Bago ka pa po mag-desisyon na hindi ka magsisimba, dinesisyonan mo na kahapon yan. Dinesisyonan mo na nung nakaraan yan. Sa masama pakaramdam ka. Hindi ako pwede bukas. Imagine mo yun, inunahan mo na yung bukas. Pero by faith, ay na maganda. Masama pakaramdam ko ngayon. Pero bukas yan, sigurado magaling na ako. Yes. So, nangyayari in spiritual realm, una, bago mangyari sa physical. Kaya po may mga taong nega or yung buhay niya hindi maganda. Bakit? Sinabi niya na in spiritual realm na wala na mangyayari sa pamilyang to. Wala na mangyayari sa buhay ko na to.
Ano pong nangyari? Nung binanggit mo yun, ayun, wala talagang nangyari. Bakit? Una kang hindi naniniwalang may mangyayari. Kaya po, isa po sa dapat natin baguhin, yung ating pong pananampalatayang kaisipan. Kaya po, let us declare good thing. Let us declare blessing. And always speak life. Because every time we speak life, it will manifest sa buhay po natin. Kasunod na po yung magagandang mangyayari na yan. Kaya po kanina sabi ni Kuya Nico, Pastor, may dala ako sa labat. Sabi ko, pwede ba inumin yan sa loob? Sa labat kasi yung dala niya. Salamat. Salamat po sa nakagets. Yung sa labat ay ininom po ni Pastor sa loob. Yan. So, salamat po. Hindi ko na ipapaliwanag yun. Kayo na pong bahala. Tumawa mamaya. At bukas. Yan. So, faith in action, yun po yung topic natin. At ang keyword po niyan, matatagpuan po sa aklat ng Marcos, Kabanata 2, sa talata po ng 1 hanggang 5. Mark, yan, sa English po, kung naghanap kayo sa Bible, Mark po yan. Mark chapter 2, verse 1 to 5. Speaking of friendship, yan. Ito pong kwento nito ay kwento ng magkakaibigan na mayroong pananampalataya. Ang title, maganda yung title sana rito, Super Friends. Pero gas-gas na po yung title na yon. Kaya nireveal ni Lord, Faith in Action. Pananampalatayang may ginagawa. Sino ba excited pag-usapan natin to? Buksan po natin. Ang sabi po rito sa sa verse 1 po ng chapter 2 ng Mark, sabi rito, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. So si Jesus, that time po, yan po yung beginning ng kanyang ministry. Sa Marcos chapter 2 kasi yan, lain po ba sa chapter 1 yan na po yung nagpabaptize si Jesus. Yan na po yung time na si John the Baptist inanoint siya, binaptize siya. At the same time, yan na po yung sa chapter 1 yan na po yung nagpapagaling na siya ng mga may sakit at karamdaman. At every time na nagpapagaling siya ng mga may sakit at karamdaman, nababalita yung pangalan niya. Nagiging tanyag. Maaaring dati, sikat na sikat siya sa Cubao. Tapos, nabalita, nagpagaling siya sa Marikina. Nababalitaan ng tao. Nabalitaan ng isang linggo, nasa Taytay. At sabi nitong nakaraan, pupunta daw si Jesus sa Binangonan. Magpapagaling. Kung ikaw may sakit, anong gagawin mo nun? Excited ka. Yes. Nandito si Lord. Ngayon, nandito raw si Alden sa Binangonan. Ay, sikat pa ba yan? Si Coco Martin, nasa Binangonan. Ay, absent ako sa church. Ano yan? Mahalaga yan. Hindi po. So, in-illustration lang po natin kung gaano ka-famous si Jesus nung panahon niya. Ganyan po siya katanyag, ganyan po siya ka-famous sa kanyang lugar. And that time po, si Jesus, pumupunta siya sa iba't ibang lugar para po mangaral at magpagaling. At alam niyo po ba, kaya siya nangangaral kasi naandun yung paggaling. Ang nagpapagaling po sa tao, hindi po yung kanyang pagpunta ron. Hindi yung kanyang pananampalataya. Kagaya po ng bawat isa rito, habang nakikinig kayo ng salita, yung pananampalataya sa inyo pumapasok. At alam niyo po, kasabay nung iyong pananampalataya, yung kagalingan pumapasok na rin sa atin. Sino po dito may pinagpipray ka sa iyong katawan na gumaling? Habang nakikinig ka po. Because the Bible said, faith comes from hearing the Word of God. Naandun po yung paggaling. Wala po pag nakapag-bless ka kay Pastor, pag nahawakan ko yung kamay ni Pastor, gagaling yan. Gagaling na ako. Pastor, may panyo ka ba yan? Kapunas na. Po. Pastor, papunas nga sa pawis mo ba? Papatakan naman tong tubig ko para baka gumaling. Hindi po. Wala pong magic kay Pastor.
sa inyo pong pananampalataya meron. Amen po? So, malinaw po yan. So, si Jesus, bumalik siya sa Capernaum. And Capernaum, sabi po dyan, primarily refers to an ancient, significant fishing village on the sea of the Galilee, the central to Jesus' ministry. So, sa madaling sabi, yan po yung home base ni Jesus. Kagaya ni Pastor, ito po yung aking hometown, Binangonan. Kaya po kahit ako'y napunta sa Pampanga, natira po ako ron, yung puso ko nandito pa rin. Kahit po ako'y nagmi-ministry na ron, ewan ko, dinala pa rin ako ni Lord dito. Yun pala yun. So si Jesus, yun po yung kanyang central of His ministry. Dito talaga siya gagawa ng mga himalang bagay. So, ito pong kwento na to, ay siya po'y naisa-isang bahay at nangangaral na po siya dyan. Sabi po ng verse 2, anong sabi dyan? Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. So, ganyan po ka-famous si Jesus. Nung siya'y nangaral, nung siya'y pumasok sa isang bahay, napuno ang lugar na yon. Kung di po ako nagkakamali, sa bahay ata yan ni Simon. Search na lang po natin kung kaninong bahay. Kung di ako nagkakamali, sa lugar po yan ng biyenan ni Simon, ni Peter, na isa sa kanyang alagad. Pero yung bahay na yan ay napuno. Napuno. Ang tawag po dyan, pag maraming tao, sa English po, ang term ng Bible dyan, crowd. Yung crowd ay napuno yung bahay because of the crowd. Sa dami ng tao. Parang ganito, nandito si Lord, punong-puno yan, walang daan sa gitna, bakit punong-puno? At kahit dito, nakasilip siguro yung mga yan. Ganyan po nangaral si Jesus. So, bakit? May pag-asa kasi kay Jesus. Kaya nandun sila, ano yun po ba? Yung iba dyan may sakit karamdaman. Gustong magpagaling kay Lord. Gustong magpagaling kay Jesus. Pero alam niyo po ba, hindi lahat ng nasa crowd na yan ay interesado kay Jesus. In fact, dyan sa Bible, sa mga sumunod po dyan, after ng verse 5 na yan, naandyan pala yung mga ibang Pariseyo. Nandiyan pala yung ibang mga anti-Kristo. Yung hindi naniniwala kay Jesus. Nandun lang pala sila para makimarites. Tignan ko nga talaga kung nagpapagaling tong Jesus na to. Bali-balita to eh. Pupunta sila ron para i-chismis sa iba. Pupunta kami sa pinuno namin para makita na kaisumbong tong Jesus na to. Masyadong nagpapasikat eh. Tama? So, hindi lahat na nandyan ay talagang interesado. Yung iba nakikiosyoso lang. Kaya po, sa ating pong simbahan na to, maniwala kayo kahit sa simbahan po natin na to, marami po, hindi naman po nandito sa upuan na to baka tingnan nyo So, sa ating pong simbahan, may mga taong titingin din sa atin. Nangyayari po ba yan? Yes! Nangyayari po? Minsan, sinesearch yung page natin, Correct. hindi naman para tignan yung magagandang nangyayari. Baka minsan para pagselosan, dumadami na sila. Uy, nandito si ano Yan. So, sinusum ka pa, yari ka, sinusum ka. Kaya gandaan niyo po yung smile niya sa picture. Dumanong ka pa. Wala, nandun siya. Mukhang masaya-masaya pa siya ron. Ba't hindi siya masaya dito? So, maraming titingin dito na hindi naman talaga para i-praise si Lord. Pero tayo po, alam niyo po, tingnan natin lahat ng bagay sa kilos ng ating pong Panginoong Jesus. Ako, pag nag-picture tayo, sabi ko, may ano to hindi pa pala finish yung likod namin Pero sabi ko, praise God. Kasi time will come, maayos din yan. Kasi ito rin po, hindi naman to ganito nung una. Nag-preach po tayo, may yero dyan talaga sa likod niya. Nag-preach po tayo, walang kisame yan. Nag-preach po tayo dito, may bintana po yan. Puro kortina po ito. So, tinignan natin in the eyes of faith. At doon nagkaroon ng transformation. Every time na tinitignan po natin isang bagay in the eyes of faith and in the eyes of Jesus,
Kaya po, doon papasok yung miracle ni Lord. Amen. So, tignan natin lahat ng bagay in the eyes of faith. So, napakaganda po na naandun tayo sa ganong katatayuan. Huwag po tayo yung crowd. Huwag po tayo yung... Asa na po yun? Yan. Napakaraming tao. Crowd. Sa crowd na yan, hindi po lahat dyan ay nakakaranas ng himala. Tawag ko po dyan, tagahanga. Marami sa crowd, tagapalakpak lang. Ang galing nung pilay, oh. Nakakita yung pilay. Yung bulag, nakalakad. Pastor, baliktad. So, yung pilay, nakatayo. Yan. Yung bulag, nakakita. Yung bingi, nag-sound trip. Yan. Bakit? Pinagaling ni Lord. So, every time Jesus came, there's miracle happen. Amen. Kung nasaan si Kristo, or saan, lalo sa panahon natin ngayon, kung saan na ipapangaral ang salitang Kristo, nandun yung paggaling. Nandun ang paglaya. Kaya yung crowd, yan po tagahanga yan. Sino po ditong gusto mo na hindi ka lang tagahanga, kundi ikaw yung nakakaranas ng himala? Kasi po ang crowd, humahanga yan sa himala. Pag nakakita ng himala, napapapalakpak. Pero iba yung ikaw mismo yung nakakaranas. At ang sabi po dyan, sa pagpapatuloy po natin, sa verse 3 pa rin po yan, sabi dyan, may dumating na, ulitin ko lang po yung verse 2, no? Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, verse 3, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Ano yung English ng paralitiko sa English po? Paralyzed. Ano po naman yung Tagalog nun, yung paralytic? Sa pinakang Tagalog pa niya? Lumpo. Tama, lumpo. Paralyzed. Ibig sabihin, hindi na nakakakilos dahil sa kanyang sakit. Ano po? Yan, sabihin natin yung lumpo na term. Yung lumpo, yung paa niya, wala nang pakiramdam. Tama? Hindi na may paa naman siya. Kaso hindi niya, wala nang pakiramdam. Hindi na mailakad. Ano pong ginagawa sa isang lumpo? Tinutulungan para wala na nga po siyang paa. Hindi na siya makakalakad. Yan, salamat po. Ano pong Tagalog ng upuan? Chair. Yan, pinakamalalim. Chair. Tagalog puwer. Lalo akong magpapaus yata. Tagalog na upuan ay? Tagalog puwer. Yan. Ano naman po ng Tagalog ng wheelchair? Yun! Salumpo. Ayan. Joke po yun. Logic yan. Mabilis si Ate Tin, ha? Siguro mahilig sa joke to sa trabaho. Yan. Ang upuan sa lumpuit daw, pero yung wheelchair sa lumpo. Yan. Pwede nyo po ikwento sa iba yan. Yan. Kasi may nakita akong napipikit. Baka inaantok. So, sino pong nag-enjoy sa presence si Lord? Sabi rito, may dumating na 4 na taong may dalang paralitiko. Verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng marites, dami ng tao. Ayan. So, ito pong 4 na to, meron silang desire. Yung desire nila, gumaling ang kanilang kaibigan or kasamahan. Kasi sabi rito, ulitin lang po natin, 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi natin alam kung magkakapatid yan, pero wala namang binanggit ang Bible, kaya pwede nating tawagin siguro magkakaibigan yan or magkakakilala. So baka itong paralitiko, baka isa to sa nakatulong sa kanila or isang na-influensyahan na maganda ang buhay nila. Kasi kung wala ka naman naidulot na maganda sa iyong kakilala o kaibigan, hindi ka nila tutulungan pag ikaw ang nasa pangangailangan. Ito pong 4 na to, meron silang desire. Ang gusto nila, gumaling yung kanilang kaibigan. So, hindi nila mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao.
Sa pinto, hindi sila makapasok kasi punong-puno na. Baka meron doon sa pinto, may gustong pagalingin din, kaya ayaw nilang masingitan. Meron puro sa bintana, may bintana, kaso puno na rin. At iyan po yung ating topic, yung faith in action. Kasi pwedeng nananampalataya pero walang gawa. Tama? Lord, mahal kita, Lord. Basta mahal kita, Lord. Eh, hindi naman nagsisimba. Faith po ba yan? Faith without action. Kasi po ang tinuturo natin ngayon, faith with action. Hindi pala sapat yung ikay nananampalataya lang. Pero dapat may gawa. Amen. Pero merong account sa Bible na hindi naman siya pumunta pero gumaling. Kasi yung kanyang strong conviction, tawag doon strong conviction. Pero kung kailangan mong gawin na dapat may action, dapat actionan mo po. Gusto mo sa mga estudyante, gusto mong makapasa ng exam, eh hindi ka naman nag-review. Walang action, no? Eh Lord, nanampalataya naman ako. Eh hindi ka nga nag-review. Wala rin yon. So lahat ng bagay, dapat merong action. Gusto natin ma-promote sa trabaho, pinagpipray mo kung ma-promote sa trabaho, tama? Pero wala ka namang, hindi ka nagde-develop, hindi ka nagkakaroon ng pag-aaral, hindi ka naman nagpapakitang gilas sa amo mo, paano ka kaya mapopromote? Tama po? Sa bahay naman, gusto mong tumaas, ang bigay sa'yo ni mama, ng anak mo, or sino mang nagbibigay sa'yo ng support. So, dapat may action. So, napakalaga po na meron tayong gawin. Ito pong apat na to, ang hirap isipin, no? Paano kaya nila madadala kay Jesus yun? May idea po ba kayo? Gagawa ng paraan. Ano kaya pwede nilang gawa ng paraan? Para makapasok sila ron. Alam niyo po, maraming paraan na pwedeng gawin. Sabi kasi rito, sa verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa daming tao. Kaya binakbak nila ang ubong. Yan. Doon muna po tayo sa part na yan. Sa isang tao, nakita ko po, pag desperado siya, doon siya nakakagawa ng paraan. Tama? Minsan, sa paggawa ng paraan, may tamang paraan naman, pero pag desperado, minsan hindi na tama yung paraan. Namamali. O yung kanyang ginagawa, radikal. Tama? Hindi kanilang bahay, sabi nito, binakbak yung bubong. Ang tanong ko po muna, paano sila nakakayat doon? Oo. Pagpunta po ba nila, alam nila na puno na yung crowd? Alam ba nila na agad nila na sa bubong agad sila dadaan? Ako po iniisip ko rin, paano kaya sila nakakayat? Siguro ang ginawa nila ganito, dahil apat naman sila, lumpo naman yung kasama nila, wala naman pakiramdam. Siguro inorient nila, no? May gagawin tayo, Hawakan ka namin sa paa at sa kamay. Iahagis ka namin sa bubong. Sino pong naranasan yung magbistay? So ito, babaliktad. So ito lang paraan para maiakit ka namin sa bubong. May hagdanan ba agad that time? Pagdating mo rin, may hagdanan agad? Sige, iahagis ka namin, Ano, kung ikaw yung lumpo, ano mararamdaman mo? Yung paa lang naman walang pakiramdam, di ba? Pero yung katawan mo, yung puso, may kaba pa rin. Tapos ang bubuhat sa'yo, malakatawan ni Kuya Nico, ni Kuya Erwin, ni Tito Sherwin. Gusto niyo yung illustration? Huwag na. Tapos yung lumpo, siguro, ito si Kuya, si Dave. Imagine nyo na lang, hindi ko natatawagin. Itong apat na to, imagine niyo yung apat na yun, si Tito Sherwin, si Kuya Nico, si Kuya Erwin, sino ba isa? Si Kuya Andre, para malaki talaga. Kasi ito, yahagis. Okay lang sa'yo, Kuya, yahagis ka. Gusto mong gumaling? Gusto eh. So, hati, no? So, sige, wala ka naman magagawa, lumpo ka eh. Kami ang magdidesisyon. Gusto ka namin gumaling. Siguro sa unang hagis, bilang tayo 1,
mga malalakas. 2, Lumagpas. 3. Lumagpas. Paano kaya? Mag-akyat sa bubong ng isa. Mga kaibigan, wala rito. Sabi ng isa, sobra. Puntahan natin sa likod. Nasa likod yan. Ano pong nangyari sa kanya? Imbis na lumpo, ay, nalampa na lang. Pagbagsak niya, baka tumama yung ulo. Nabalian, di lang ipaa yung problema, pati kamay. Sabi nung isa, siyempre, super friends, no? Faith in action, tama? Hindi kami papayag. May pananampalataya tayo kay Lord. Gagawa tayo ng paraan. Pwede bang isa pa? Kung ikaw yung lumpo ulit, ano mararamdaman mo? Ayaw mo na. Ihagis ka ulit. Ayaw na, no? Sabi ni Kuya Nico ulit, wala kang magagawa. Kailangan mong gumaling. O sige. Huwag masyadong malakas. Okay, bilang tayo, ha? 1, 2, huwag masyadong malakas. 3. Ayun, kinapos naman. Nakahawak sa lulod, nalaglag pa rin. Bali na naman ang kaliwang kamay. Ayaw na niya. Tama na, iuwi nyo na lang ako sa bahay. Pinagtitripan nyo na ako. Hindi nga, kailangan mo gumaling. Nilalakas kasi nito mga tayo, no? Kasi sabi, nakarating sa bubong eh. Gumagamit lang po tayong illustration, ha? Hindi nyo po mababasa sa Bible yan. Imbis na paralyze pa lang, baka buong katawan na. O sige, last na to. Payag ka, last na lang. Ang dami mo ng sugat, dahil mo ng... Ang sabi po sa pangatlong try, wala naman binanggit dito, no? Pero yung subok nila ulit, yan, sakto na, yan. Paghagis nila, sakto. So, nakaakyat sila sa bubong. So, napakahalaga na sa buhay natin, meron kang radical na action. Ang tawag ko po dyan, intense action. Intense po ba yung illustration natin? Yes. Ay, pastor, masyadong intense naman yan. Hinagis sa bubong. Sobra, kapos. So, sa buhay natin, kailangan mo talagang gumawa ng paraan para maipakita mo kay Lord na meron kang pananampalataya. And sometimes, kailangan mo ng mga tough decision. Pag sinabing tough decision, mahirap man, labag man sa kalooban mo, pero kailangan mong panindigan para magkaroon ng resulta. Hindi ko alam si Jesus habang nangangaral, baka na-discern na niya, may gumagawa ng ganong pananampalataya. Siguro habang hinahagis siya, may tumutunog sa bubong. Ano kaya yun? Tapos may umaaray na, aray! Tao yun, tao. So, itong mga to, naniniwala ako, nadi-discern ni Lord yan. Yung ginagawa ng magkakaibigan na yan. Kasi our God is all-knowing God. Tama? Nangangaral siya pero nakikita niya yung nangyayari sa labas. Nararamdaman niya. Alam po sabi ng verse 4, binakbak nila ang bubong at sa tapat niya'y ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Hindi nga kanilang bahay, pero binakbak nila yung bubong. Pasaway talaga mga ito. Hindi na kanilang bahay, binakbak pa. Kung ikaw ang may-ari, anong gagawin mo sa mga yun? Abay, loko to mga to, Akit bahay, So, si Jesus, alam niyo po, sabi ng verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, doon muna po tayo sa verse A na yon. Nung makita ni Jesus ang laki ng kanilang pananampalataya. So kung may malaking faith, meron din palang small faith or little faith. Tama po? So ang makapagsabi kung gaano nakalaki ang iyong pananampalataya ay ikaw rin po mismo. Tama po? Masasabi mo ang iyong pananampalataya na lumago ka na ba talaga kay Lord, depende sa iyong pakikipagrelasyon kay Lord. Madali mo malalaman ng isang tao kung yung pananampalataya niya ay kulang pa or matindi na yung pananampalataya nito. Makikita niyo po yan sa kung paano siya binabago ni Lord.
sa kung paano niya tinitignan ng isang bagay. Yung bang sa dami-dami ng tao, yung mahirap sa marami sa'yo madali. Kaya yan. Tama. Fake po ba yan? Yes. Nare-reveal yung karakter mo, no? Yung nag-aayawan na sila, ikaw, ay sige ako, tuloy ako dyan. Yes. Ayaw na nila, ako tuloy pa rin. So, dyan mo makikita na ang isang tao may malaking pananampalataya. At ang sabi ng Bible, hindi ko na po naibigay sa inyo yung verse, pero sabi ron, ang isang tao may pananampalataya kahit maliit man yan daw, singbutil ng mustasa, mga start seed. Pero yung mustasa na yun, maybe siya yung pinakamalit na buto sa lahat ng mga buto. Pero siya naman daw yung pinaka malaki at mataas na puno na mamunga. So, gagaya po ng ating pananampalataya, hindi mo alam yung kayang gawin ng iyong little faith sa panahon niya. Yung pong simpleng pag-attend mo po rito na may pananampalataya, alam niyo po ba kay Lord? Napakalaking bagay na po yan. Sapagkat ang sabi ng Bible, yung daw may maliit na faith, basta meron ka raw pananampalataya, even the mountain, pwede mo raw itong utusan na itapon ng kanyang sarili sa dagat at ito'y susunod. Faith can move mountains. Ano po ibig sabihin ng mga bagay na yun? Hindi naman po siya literal, pero tinutukoy doon na yung pananampalataya mo na yan, merong malaking pwedeng maging resulta. Yes. Kagaya po ng inyong lingkod, nagkaroon lang po ako ng desire. Nilagay ni Lord yung desire because dream is the language of the Spirit. Nilagyan tayo ng Lord, what if one day, someday, maging pastor ka? Small faith yun, inaccept ko lang. Sige po Lord, amen. Sabi mo eh. Pero hindi ko alam yung maliit na yon, pinalaki ni Lord. At kagaya po ng ating ginagawa, nagsimula po tayo with this small faith sanctuary, tama? Pero sa biyaya ni Lord, unti-unti, pinapalaki ni Lord. Bakit pinapalaki ni Lord ang isang lugar or ang sanctuary? Pinapalaki kasi ni Lord yung mga pananampalataya ng tao. And the level of your faith is the level of what you can give for the glory of God. Yung pagbibigay, hindi po yung pera yung tinutukoy natin yan, ha? Isang factor lang yon, pero yung pagbibigay ng may pananampalataya, maybe it's commitment, maybe time, maybe support. Sa lahat ng bagay, pwede po natin i-apply yung pananampalataya. Kaya po itong mga to, sabi agad ni Jesus sa verse 5, nakita niya yung malaking pananampalataya. Kasi kung hindi malaki yung pananampalataya, hindi sila gagawa ng paraan. Kung hindi malaki yung pananampalataya po itong mga to, kahit nakakait sila, hindi nila bubutasin. Huwag natin butasin, tagbayad tayo dyan. Tama? Baka yung bubong nila, may kisame pa, no? So, bakit? Wala na silang pakialam sa kung anong magiging sabihin sa kanila. Ang mahalaga sa kanila, yung kanilang faith na gumaling yung kanilang kasama. At ang sabi ni Jesus, nung makita ni Jesus kung gaano kalaki ang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong kasalanan. Grabe yung tawag ni Lord sa kanya, anak. Pinagaling na ang iyong kasalanan. Yung mga sakit pala na yan, maaaring produkto yan ng kasalanan. Hindi siya yung kasalanan, kasi may mga pinapanganak na talagang tinatawag na inborn. And dapat maging malinaw po sa atin na kapag ang isang taong pinanganak may kapansanan, hindi niya kasalanan niya. Maybe it's inherited, bunga ng kasalanan ng ninuno. Tama po ba? Sabi ng Bible yan? Ang magmamana niyan hanggang 4th generation. Pero sa isang tao, nakagaya po nito, kung ikaw ay nagkaroon naman ng kapansanan, dahil malaki ka na, alam mo na yung ginagawa mo. Maybe dahil ikaw yon, resulta ng iyong kasalanan, may balik sa atin. Tama? So, ito po, sabi rito, pinagaling ka na ng iyong kasalanan. Maaaring siya yung reason ng pagkakasala. Pero ano daw yung nagpagaling sa kanya? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya.
Mabasa yun sa mga sumunod na verse, dahil daw sa kanyang pananampalataya, siya ay pinatawad. So, napakalaga po, yung faith natin kay Lord ay dinedevelop po natin. Napakalaga po, every day of our lives, yung faith natin, gini-journey rin po pala natin yan. Huwag kang papayag ng yung pananampalataya ay humihina. Nakakaranas ka ng panghihina, pero dapat magawa po tayo ng paraan. Dapat radical po tayo. Huwag po tayong papayag na ang buhay natin ay walang mangyari. Sapagkat ang faith po, pag humina yan, ano pong lalakas pag humina yung faith natin? Lalakas yung fear. When the faith is absent, fear must exist. Pero daw yung pag ang fear ang humihina, yung pananampalataya natin lumalakas. Kaya faith over fear. Dapat ganun po yung gagawin natin. Pag may malaking problema na paparating, huwag kang matakot. Tumawag ka kay Lord. Humingi po tayo ng tulong kay Lord. Because if God is for us, who can be against us? Yan po yung key text natin sa umagang to. At gusto ko pong isama rin po ito sa Santiago or James chapter 2, verse 14 to 19. Tignan lang po natin saglit to. Ang sabi po sa verse 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman ito pinatutunayan sa gawa. Bali wala po ang salitang faith kung hindi raw ito pinatutunayan. Kung hindi, in other term, kung hindi naman nagmamanifest sa buhay natin. Tama? Kagaya po ng ating binabanggit, gusto natin lumago ang simbahan. Tama? Kaya po tayo, by faith, nagwi-win po tayo. Kaya nagkakaroon ng mga first-timer, second-timer, because meron tayong tinatawag na gawa. Merong action. Hindi lang tayo na tumatawag na nanalangin, may ginagawa tayo. Ganito po sa ating sanctuary, unti-unti po may action tayong ginagawa. Alam niyo po ba sa bawat ginagawa natin, nagsisend tayo ng message kay Lord na tayo po ay uma-action sa ating pinagpipray. And it is faith in action. Ano po pong sabi diyan? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Verse 15, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Verse 16, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya yon? So it talks about compassion. Na ang tao, pag nakita kang naawa ka at wala kang ginawa, hindi pa rin pananampalataya. Tawag dyan, dead faith. Patay na pananampalataya. Pero, kailangan lang po natin magkaroon ng warning, depende pa rin sa conviction ni Lord yan. Hindi naman po yung nakita mo nung nakaraang pulubi, halimbawa may humingi sa'yo, binigyan mo naman, di ba? Siyempre, magmamarka ka sa kanya. Tatandaan ka niyan. Ito, galante to. Ayos, may pang-bisyo na ako. Di ba? Yan pala, nag-rugby pala, no? Maaawa naman to, maka-Diyos to eh. Pengi pong pera. Pangkain lang. So, depende rin yan sa conviction ni Lord. Kaya may tinatawag na discernment. Dapat meron ka niya. Hindi lahat dapat bigyan. At hindi lahat ng nakita mong mahirap, pagkain ng pera ang kailangan. Baka pagkain talaga kailangan. Ako isa sa pinapractice ko yun eh. Kaysa, halimbawa, lalo yung kung alam mong pambibisyon na lang yan. Maganda pagkain. Maganda may susuot. So, ganun po ang ibinibigay sa atin na Lord. Hindi ka lang po niya bibigyan ng compassion, bibigyan ka rin niya ng wisdom. Dapat po may karunungan pa rin sa pagkaawa sa tao. Kasi ang taong tinutulungan mo na paulit-ulit, tawag dyan, yan, nakakokonsinte. At pabor yun sa binibigyan. Guys, nakakaulit Part 3. So, doon ka na magkaroon ng iyo pong wisdom na galing kay Lord. Hindi po masamang pangaralan pa ganun. So, dapat ang anak na Lord, hindi siya naaabuso.
Kaya po napakalaga po na meron po tayong discernment. So, tuloy po natin, ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalatayang may gawa sa pamamagitan ng aking mga gawa. Verse 19, sumasampalataya ka ba na may Diyos? Na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti rin iyan. So, kino-compare dito yung pananampalataya na may gawa at walang gawa. So, si Lord, yung compassion ni Jesus, napakatindi po ng compassion niya. Bakit? Nasa langit siya, bumaba pa siya rito sa lupa, para lang ipadama sa'yo na mahal ka niya. Namuhay po siya bilang tao, alang-alang sa atin. Para maramdaman mo siya bilang tao rin. Tama? Pinakita sa atin ni Jesus, naramdam ka niya. Tama? Alam niyo po yung kantang, Who Am I? Ang ganda po ng message na yun kasi may binabanggit doon na merong Diyos na sabi niya, Who am I? That the Lord who cares me, di ba? Who feels my hurt. So bumaba siya para maramdaman niya, ano bang iniindang sakit nitong anak ko na to? Gusto ko maramdaman yung nararamdaman niya. Ganyan po katindi yung compassion ni Jesus. At yung sakit natin, mas matindi sa sakit na pinaranas pa sa Kanya. Bakit? Para wala tayong maidahilan sa Kanya. Na ang compassion, pwede natin gawin. So, napakalaga po, yung pananampalataya, merong gawa. Sabi kasi rito, verse 17, balikan natin, gayon din, ang patay na pananampalatayang walang kalakip na gawa, ngunit, yun lang po, yung verse 17 na yun. In English term po, as the body without faith is dead. So, faith without deeds is dead. Sayang yung pagkaawa or yung pananampalataya kung wala tayong action. So, what is faith? It is something what you hope for. Umaasa ka na may mangyayari. Lahat po ba tayo may inaasahan? Lahat po tayo gusto may mangyari? Umaasa ka. Pero yung pag-asa, dapat may ginagawa tayo. Dapat po humihingi tayo kay Lord, pero dapat may action po tayong ginagawa. At doon po natin mapaparespond si Lord. Doon mo mapupukaw yung attention ni Lord. Kapag ikaw ay nananampalataya, may pinagpipray ka at may ginagawa kang action. Ganun po kahalaga ang mga bagay na to na dapat po nating maunawaan. Ang sabi po sa verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Hindi ba? Mabuti yan. Ngunit ang demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Sa aso, pag nakakita niya yung amo niyang paparating, tuwan-tuwa, di ba? Sino po may alagang aso? At sa sobrang tuwa ng aso, nami-miss niya yung amo niya, naiihi pa, di ba? Nanginginig pa, no? Bakit? Nakita niya yung kanyang amo. So, ang demonyo, parehas lang pala natin. Alam ng demonyo na mayroong Diyos. Naniniwala po ba tayo may Diyos? Amen. Ano pong pinagkaiba natin sa demonyo? Kasi ang demonyo daw, alam na may Diyos. Alam ba ng demonyo yung salita ni Lord? Amen. Alam niyo po, mas kabisado pa ng demonyo yung salita niya. Kabisado niya to from Genesis to Revelation. Ay, ako hindi ko kabisado to yung lahat na nandito, hindi ko po kaya i-recite. Pero siya alam niya. Pastor, anong pinagkaiba natin sa kanya? Kung alam niya ang Bible, alam din natin. Alam niya rin yung nakasulat. Ano yung po ba ang pinagkaiba natin sa kanya? Tayo, pinapamuhay natin yung salita ni Lord. Pero siya, ang ginagawa niya, hindi niya pinamumuhay, ipinandidistract pa niya sa ibang tao. So, yun po yung malaking difference natin bilang mga anak ni Lord. Kaya po, bilang mga anak ni Lord, dapat yung faith natin with action. May gusto kang mangyari sa future mo, dapat nagsusumikap ka. Alam po, doon kayo be-bless ni Lord. Gusto mo na magandang future, gusto mo po yung anak mo may magandang kinabukasan, dapat po katuwang ka ni Lord sa pagdidisiplina sa anak mo.
Katawan ka ni Lord, dapat sa nagsusumikap ka, the Lord will provide through you. Tama? Ang mga magulang, may trabaho po, tama? Pero alam niyo po ba, binibless ka ni Lord para maging channel of blessing ka sa iyong family. At ang totoong pinanggagalingan niya, walang iba kay Lord. Amen. Our God is the real provider of our family. Kaya po sa umagang to, hindi lang po tayo basta may faith. Dapat po with action. Sino pong handa ka na magkaroon ka na po ng action sa iyong pananampalataya? Amen. Or alam ko naman po, bilang iyong lingkod, na yung pananampalataya, ina-actionan mo naman. Pero ang hamon sa atin sa umagang to, gusto po tayong hamunin ni Lord na yung pananampalataya mo, hindi lang basta ginagawa mo siya ng paraan. Pero gusto ni Lord, dapat with intense faith and action. Balikan lamang po natin yung ginawa ng 4 na magkakaibigan. Intense po ba yung ginawa nila? Yes. Hindi sila pumayag na yung kasama nila uuwi na lumpo pa rin. Alam po ba, pag binasa niyo po yan, sabi kasi ng verse 5, pinagaling ni Jesus, di ba? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Pag binasa niyo po yan tuloy-tuloy, may kumontra kay Jesus dyan. Merong hindi naniwala talaga ba? Bakit sa pangalan mo nagpapagaling ka? Bakit ikaw ang may karapatan yan? Dapat ang Diyos ang nagpapagaling. Ano po sabi ni Jesus dyan? Anong mas mabuti? Magpagaling? O iyong mga batas na ipinagbabawal? Kasi si Jesus, madalas siya nagpapagaling linggo. At ang sa Bible, pag sinabing linggo, araw ng Sabat, bawal gumawa. Bawal kumilos ng kung ano-ano. Dapat pahinga. Pero si Jesus that time, nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho in a sense na nagpipreach siya, nangangaral. At alam niyo po, sabi niya doon sa kanyang, doon sa lumpo, bumangon ka dyan sa iyong kinahigaan, damputin mo yung iyong banig o iyong kinakahigaan at umuwi ka sa inyo. Alam po ba, pag binasa niyo yan, tumayo yung lumpo. Gumaling siya. Bakit? Ano nagpagaling sa kanya? Pananampalataya. At yung magaling na nagaling kay Lord. So, lahat po tayo merong gustong gumaling sa buwan natin. Yes. Meron po ba tayo ugali na gusto natin matanggal? Yes. So, mahina ako rito eh. Maaaring tayo po, hindi naman yung sakit ang kailangan gumaling sa atin. Maaaring yung pananaw. Yung laging poor mentality. Yes. Pastor, ang hirap talaga eh. Mahirap talaga kami eh. Hindi po. Yung kaisipan natin ang mahirap. Gusto natin gumaling tayo sa karamdaman, baka binibaby lang natin yung karamdaman natin, kaya hindi talaga tayo gumagaling. Sabi ni Lord, kailangan may pananampalataya na merong gawa. Dapat merong faith in action. Maaari po ba tayong tumayo sa umagang to sa presensya po ng ating Panginoon? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ito po yung challenge sa atin ni Lord. Masasabi natin yung faith natin ay ganap kung meron pong paggawa. Kung meron pong action. Because action is the application. The only thing which God can respond. Gusto po natin gumaling, gusto natin pagpalain tayo ni Lord, gusto natin tulungan tayo ni Lord sa mga problema po natin. Pero gusto makita ni Lord yung action po natin. Ginagawan ba talaga natin ang paraan yung ating mga panalangin? Ginagawan po ba natin ang paraan? Yung mga taong gusto nating maligtas at makatanggap kay Lord, ginagawa po kaya natin ang paraan to? Ang sabi kasi ng ating pong revelation this morning na doon po sa ating action lalabas na kung talaga pong tayo seryoso sa ating pananampalataya. Kaya po sa umagang to, family, let us bow our head, let us close our eyes. Isipin po natin yung mga bagay na meron tayo kay Lord, yung level of our faith to God. Meron po kasing iba't ibang uri ng pananampalataya. Meron po tinatawag na dead faith. Ito po yung binabanggit lang natin, naniniwala tayo pero hindi tayo nagtitiwala. Yung pananampalatayang
bahala ka na, Lord. Hindi po. Gusto ni Lord ng participation po natin. Sometimes yung participation natin, parang wala naman may tutulong sa kayang gawin ni Lord. Pero gusto ni Lord makita na may ginagawa ka para sa Kanya. Para doon sa pinapanalangin natin. Gusto makita ni Lord yung hindi po yung half faith na tinatawag. Sapagkat may pananampalataya na hati, hindi buo. Hindi rin po makakilos si Lord. Dapat po yung pananampalataya natin, meron po tayong tinatawag na strong faith. Pananampalatayang di umaayaw. Pananampalataya na kahit anong mangyari, gagawa natin ang paraan. Because it is for the glory of God. Lagi po nating isipin, basta para sa kaluwalhatian ni Lord, gagawa natin ang paraan. Hindi po tayo papayag na wala tayong magagawa. Especially sa kaharian po ni Lord. Especially po sa simbahan ni Lord. Let us have faith in Christ. The Lord, ang pananampalataya namin, Lord, ang prayer namin, Lord, lumago ang simbahan mo, Panginoon. Amen. Lumago ang simbahan ng Christ inyong binangonan. Not just in numbers, O God, but the lives transformed by you, O God. At mangyayari lang yun, Lord, kung a-actionan din namin yun. At sa bawat isa po na nandito, hindi po tayo nare-require na palaging mag-invite, na magdala ng kaluluwa kada linggo. Pero gusto ni Lord makita na meron kang desire to win souls for Him. Sa bawat isang mananampalataya na tumatanggap kay Lord, may kaligtasan po na nagmumula sa Kanya. At sa bawat isang tumatanggap kay Lord, meron po siyang generation. Meron po siyang pamilya na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya po dito po sa Christ in Your Family, sa bawat isang tumatanggap kay Lord, ay meron po itong daladalang pagpapala sa buong pamilya nila. Kaya po, Ama, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus, O God. Let faith arise, O God, in this place. I-elevate niyo po ang aming pananampalataya. Lord, wag po kami makontento kung paano kami kumilos dati, Lord, ganun pa rin yung galaw namin. Kung paano kami manampalataya, ganun pa rin kami manampalataya. Lord, even the level of our giving to you, God, itaas mo rin, Panginoon. Lagyan namin ng malalim na pananampalataya. Every time we offer to you, Lord, our lives, our resources, our time, Lord, yung buo sa puso namin, yung bukal sa puso namin, O God. Kaya po, salamat po na marami, Jesus. Thank you, Lord, O God. Thank you, Lord. Salamat po. At sa bawat isa po na nandito na gustong tanggapin ang ating Panginoon, nahanyaya ko po kayo, taas ng iyong kamay, ilagay mo po sa puso mo. Kung ikaw ay first timer, banggitin mo po ang mga salitang ito. Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko. Pagharian mo po ang buhay ko. Ikaw na po ang Diyos ng aking buhay. Jesus, be the Lord of my life. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa puso ko at sa buhay ko. Pagharian mo po ako. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Tulungan niyo po ako mamuhay sang-ayon sa kayong kalooban. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, sa mga taong tumanggap sa iyo, God, na buong puso, na may pananampalataya, Lord. Lord, tinanggap niya na po. Ibinigay mo na po, Lord, ang salvation sa kanya, Lord. Gaya po ni Kuya Dave, oh God. Bless you po ang buhay niya. Lord, yung salvation na galing sa iyo, tinanggap niya po sa puso niya ngayong magang to. Meron na po siyang kaligtasan galing sa iyo. At Lord, ligtas na po siya, Lord, for the rest of his life, oh God. Tulungan niya po siya lumago sa tulong ng Christ in Your Family. At ang bawat isa po na nandito, Lord, second timer, third timer, fourth timer, tulungan niyo po kami mamuhay sa iyong kalooban. Lord, tunay ka tapat sa buhay namin. Amen, Lord. Lord, ikaw po ang maghari sa buhay namin. Help us to elevate our faith, Lord. Help us that our faith will put into action, O God. Lord, through it all, O God, tapat ka. Sa buong araw at sa buong buhay namin, tapat ka. Kaya po sa umagang to, Lord, amin ka pong aawitan, Lord. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah.
We sing to you, Lord, our hymn of love for your faithfulness. Lord, your everlasting love, O God. Ito po yung taglay-taglay namin ngayong umagang to. You are forever in our hearts, in our lives, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in
Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah means praise the Lord. Yan po yung ibig sabihin ng hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. That is hallelujah. Minsan pa po, awitin natin. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise the Lord. Minsan pa, hallelujah. For the last time, hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa umagang to. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa iyong salitang naipangaral ngayong umagang to. Lord, by faith, Lord, we claim, Lord, victories, O God. We claim healing, O God. Because of the name of Jesus, Lord. Because of His blood, O God. Na, Lord, dumanak sa krus ng Kalbaryo, O God. Lord, it is our faith, O God, mangyayari po ang iyong magandang plano sa buhay namin. But we need to take an action, O God. May plano ka, Lord. You have vision to us, Lord. At mangyayari lang, Lord, kung mag-a-align kami sa pangitain mo na to, O God. Tulungan niyo po kaming kumilos, gumawa sa iyong kaharian. Everything, Lord, na ginagawa namin sa iyong sanctuary, Lord, sa iyong simbahan, it is an act of faith, O God. It is our action, Lord, na umaasa kami sa pangako mo, Panginoon. Because as the faith without action is dead, hindi kami umaasa na may magandang mangyari kung wala kami ginagawa. Kaya po, Lord, masumpungan mo kami palagi. Lord, na nagtatrabaho sa iyong kaharian, gumagawa sa iyong kaharian, sumasamba sa iyo, O God. Masumpungan mo kami, Lord, na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, O God. Lord, it's not about what we receive this week, O God, but it's all about what we can offer to you, O God. Because, Lord, yung buhay lang na meron kami, sapat na po yun, Lord. Na malaking milagro at pagpapala mo sa buong linggo, Lord. Bonus na po lahat ng bagay na naranasan namin, Lord. And we are so much excited, Lord, sa mga paparating pa, Panginoon. Pagkat alam namin, Lord, our lives will never be the same again. Our, Lord, testimony will never be the same again. From glory to glory, O God, yan po ang mangyayari sa buhay namin. Paganda ng paganda ang kwento ng buhay namin, ng aming pananampalataya sa iyo, Lord. At kasabay po ng pagkilos mo sa buhay namin, O God. Kasabay din po nito na pinapalaki mo ang iyong simbahan. Pinapalaki mo ang sanctuary na ito, Lord. Sapagkat naka-ready po ang iyong mga anak sa pag-cater na marami pa pong souls na mararating, O God. Mga taong darating pa, Lord, na makakasama namin magpuri, O God. Kaya po, Lord, this morning we humble ourselves. Lord, humble our hearts, Lord. Lord, develop our faith within us, O God. Help us to have faith with action, O God. Ayaw po namin ng pananampalatayang patay, Lord. Ayaw po namin ng pananampalataya, Lord, na hindi nagbibigay sa amin ng paglago, O God. Lord, from now on, Lord, patuloy na lumalim kami, lumago kami sa iyo, mamuhay kami, Lord, sa pananampalataya, O God. We love you, we honor, praise you, God, ang iyong mga anak na nandito. Lord, bless the heart's desire of each and everyone, O God. Maaring financial, maaring kagalingan, physically, in health, O God. Maaring restoration ng pamilya, maaring broken relationship, Lord. Bubuuin mo nga po ito, Panginoon. Lord, lahat ng mga dysfunctional family, Lord, yung nasusunod ang anak kaysa sa magulang, Lord, aayusin mo yung sistemang ganito, Lord. Lord, babaguhin mo, Panginoon. Lord, magkakaroon ng pagsasabay-sabay sa pagkainan, sapagkat kailangan ng mga mananampalataya ito, Lord, yung table fellowship, O God, na sa ganun mapag-usapan, Lord, magkaroon ng palakasan sa isa't isa, O God. Salamat po na marami, Lord. Marami ka pa pong gagawin sa buhay namin. At excited po kami rin, Lord. Help us to have a radical action, radical faith, O God,
para Lord ma-fulfill ang purpose mo ng pagkatawag sa amin. Salamat po, Panginoon. Bless all Christ in your family. Maging sa mga hindi namin nakasama, Lord, bunga ng karamdaman, bunga ng pagod, ibalik niyo po sa kanila ang lakas ng ano. Patatagin niyo po sila muli, Panginoon. Salamat po na marami, Lord. We give back all the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Praise to God. Thank you, Lord. Makakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon.